Guys, dito tayo sa Sakay Naguya. So attend tayo ng prayer rally. So lahat ng mga OFW from Japan, solid Duterte supporters. Ayan, kaya panoorin makastig bago sa lahat. Kung bago ka lang sa channel, sa masuportan, mag-subscribe, and then don't forget to click notification bell para ma-notify ka kung may mabago ang upload. Kaya intro muna tayo. Yes, nandito na tayo sa plaza. Kita natin yung mga supporters ng Duterte. Oh. Pangalan mo natin. Agora, taga saan? Bansa. Nawala yung kaba sa ating dibdib sa mga nagawa niya, yung mga agit, mga kriminal, lahat yung nalinis ni PRRD. So ako pasalamat sa kanya, and siguro hindi na siguro nawala malampasan ni PRRD ang laban dito. Laban lang tayo. Laban para sa musilingan. Magan pa ba yung itong paksiw? Oh, sino ang susunod? Oh, yan. Sige. Ito po yung pwedeng magsalita. Magandang hapon po sa ating mga kababayan na nandito na sa mga ginahok sa ito. Ako po si Zendaya. Masabi na ko. Isang Pilipinas kanalagunak na ako. So ngayon, sa experience ko po, the first time sa buhay ko na bumoto ako sa isang presidente. Mahal na mahal po, bumabili ako, mahal na pag may tagalagang kapunan mo. Bali, ngayon, so, ganitong pangyayari sa kanya. Talagang lahat po tayo, alam naman natin, talagang nagkaisa tayo ngayong hapon para makarating dito. At alam ko rin po at alam niyo rin po sa inyo kung gaano tayo kalungkot sa pangyayari na nangyari kay President Duterte. At lahat po tayo talagang lubos na nalungkot sa nangyari sa kanya. At alam ko rin sa lahat na taga-Archiken na kung saan galing tayo para makarating dito. Alam po natin na mahirap man kahit umuulan. Pero talagang ipinakikita natin sa kanya ang suporta natin para sa presidente natin. Kaya sana talaga po ipagdasal po natin siya talaga ng team sa puso natin na para makabalik na po siya sa ating bansa, ang ating mahal na presidente. Yun lang po. At maraming salamat at sana gabayan po tayo ngayong araw nito ng Panginoong Diyos sa pagtitipon po ito. Sana po
talaga po, kahit saan buong mundo, alam ko nagkakaisa po tayo mga Pilipino para ipaglaban yung karapatan natin sa kanya, para kay President. So, ito lang po ang masabi ko, mahal natin ang bansang Pilipinas, mahal natin si Tatay Digong! Yes! Ang karapatan niya. Thank you po. Okay, thank you. O, pangatlo. O, eto. Yan ang maganda. Tumataas. Magandang hapon sa lahat. Pero mag-Bisaya lang ako ha, kasi nauutal ako mag-Tagalog. Ako pala okay na tayo. Tagalog ng Garot, Cebu Province. Ito, first time karoon lang ako nagtabo during Duterte term. Ako kuhaan og politiko, ni suporta sa mga politiko. Dihan ako nakita sa pangalakan ni President Duterte ang pagtinuod niya pagserbisyo para sa natong mga pobre. Dili wala si Duterte lang ang nagprotektar o naghatag o paghigugma sa atong mga kababayan natin kabos. Si Duterte ang walay kahadlok nga mo kwan sa mga elitista na naghari sa nasod ng Pilipinas. Si President Duterte ang di ba, sa panahon ni Duterte, so wala pa nilingkod si Duterte, ang atong nasod hapit na sa narcotic na hapit na lang sa atong nasod sa droga. Puno na, ang mga bata lulong na sa droga. Correct. Ang mga politiko puno sa pagpangawat sa kwarta sa nasod sa Pilipinas. Yes. Diba? Sa akong diyan ako nakita sa term ni Duterte ang mga standby na limpyo. Alas 8 sa gabi sa Cebu sa una, ako gini-testimony, alas 8 sa gabi, wala na tambay. Ngayon, si Duterte ang naghatag nato, especially OFW na ka-benefits sa 10 years passport. Diba? Si Duterte ang naghatag og kanang gugma sa mga OFW, especially sa UAE, sa United, sa Saudi Qatar. Diba? Dayon, ako karon naghiusa ta kapag support kay PRRD kay walay due process ang ilang pagdakop sa atong pinakapinalanggang Pangulo sa Pilipinas. Kay bao ko, daghan ta ninyo ang wala nakatarong tulog kung nag-update kanunay unsa na ibawon ang yang health o unsa na ipahitabo dito sa Netherlands. Ako mismo, grabe, sakit pa sa nabuwagan ang ipahita po ng PRRD. Ako, ipaglaban natin sa PRRD hanggang kamatayan. Yes! Ako si taga Davao Santo Tomas Tibalog sa kanina to pagtipon-tipon karon ulan maging tinuod. Duha lang ako i-ambit sa musik karainan sa politiko o individual na tao. So sa walang dagan si PRRD sa iyang sa pagka-president, daghan kayo mga kawagan sa ating sa atong mga sa Pilipinas. Tumagi daw ko cellphone, nawala. Karainan sa Nawala daw, nawala. O sa individual nga tao sa politiko kay ang individual nga tao mangawat sa una bago budagan. Ang politiko pag nakalingkod na mangawat una bago budagan. So muna siya. So ang atong isigaw karon sa ang PRRD Duterte na sana na unta makabalik na siya sa Pilipinas no kay galing pag-aristo sa iya pag issue sa iya warrant of arrest. Kaning mudos sa tinud lang. Kaning ayon na mo
ayaw na mo pagkuha ni ni Marcos ni BBM. Ang atong focus karon si PRRD kay tungod mag-utsinta na siya karong March karon yata nga bulan. 80 na siya. Pero kung paistoryahon nimo si Presidente Duterte, kalma siya, tapos smart na siya mag-istorya kay tungod sa wala pa siya na mayor sa prosecutor pa siya na subaybayan ako dito sa Tibando na ang Davao o ang Davao City, ang Davao City peaceful kayo. Walay samok, walay kawat, walay patay, wala. Karon pag-upo ni Duterte pagkamyo, ang katong mga diligenyo sa iya gipanglimpit niya o yang gipanglimpyo. So mao na nga si Duterte maayo siya nga tao, butan, wala siya gilabag ng batas. Pero kanang pag-aresto sa iya wala ta kabalo kung tinuod nga na siya standing warrant doon sa ICC. Pero ang pagkahibalo na ko, wala siya standing warrant of arrest. Kaya tungod sa ihang paglingkod sa ihang plataporma tuuna o ang iyang pangako sa mga Pilipino, iyang gihimo niya. Wala siya nag-ingon nga pag nakalingkod ko tanawa lang ninyo unsa ang akong buhaton. Diba? So, grabe good. So, mo lang niya akong gikuan ang katong gibanggit ganiya 10 years passport, niya ang atong license 10 years na po. Ang atuang ang sildo sa mga sundalo, pulis, maestra, dublado na siya. So, karon gi-aresto siya. Unya, wata kabalo ko unsa iyahang sitwasyon karon. So atong iampo si President Duterte o si PRRD, former President Duterte na hinaot nga maayo ang iyahang panglawas. Okay? So dahil salamat sa iyong tanan, Duterte!